Kinilala naman ang mga natatanging babae ng lalawigan sa naganap na Gawad Medalyang Ginto sa pamamagitan ng Panlalawigang Komisyon para sa Kababaihan ng Bulacan o PKKB. Ang tema po natin ay babae-gabay sa pagtahak sa tuwid na daan. Kung naalala niyo po, ang salitang ito ay sinabi ni Pangulong Pinoy nung siya'y nanumpa bilang Pangulo ng Pilipinas. Ito po yung panahon na hinahanap natin ang mga uning babaeng ito para gusto natin silang parangalan, para patuloy silang ma-inspire. Narito rin po ang ilang dati ng mga awardees na patuloy na gumagabay para magkaroon tayo ng matuwid na pamumuhay na example sa susunod na henerasyon. Isa pong pagkilala sa magagandang kontribusyon at kahangahangang nakamtan ng mga Bulakenyan. Layunin din itong magbigay inspirasyon sa mga kababaihan upang patuloy na magpunyagi sa larangang kanilang kinabibilangan. It's a time to reflect on what it means to be a woman and how vital the success and well-being of our women to our society in building a stronger country. We know that the future of this country will rest in their hands and that action today will head off the challenges of tomorrow. We honor and acknowledge their accomplishments and special contributions of women all over the world. Naging bisitang pandangal naman sa naturang pagdiriwang si Senadora Loren Legarda. Ako'y nagpapasalamat sa inyo sa napakausap kayo ngayong araw ng kababaihan, sa buwan ng kababaihan, at nagpapasalamat at nagpapakongratulate po sa lahat ng mga awardees ngayong araw na to. Kayo man ay award ng kalikasan, ng OFW, ng kalakalan at sa iba't ibang sektor. Matinding kagalakan ang naramdaman ng mga kababaihang naparangalan ng Gawad Medalyang Ginto. Ito po ay isang napakalaking karangalan po para sa aming samahan. Lalo pong mabuboast po ang mga moral na mga kababaihan sa aming bayan. So dito po nagpapatunay po ang kababaihan po sa Bulacan, sa bayan ng San Jose del Monte particular, ay hindi po kami nahuhuli pala pagdating sa gawain ng pagtulong ng kababaihan. Masaya kami kasi na-recognize kami, although hindi namin pinagtrabahuhan na makamit ito, pero yung recognition ay nakakatuwa, nakakataba ng puso. Kasi hindi mo ina-expect tapos binigyan ka. It's very rewarding. Natatangi dahil sa mga ginawa ko sa pag-aangat ng buhay ng mga kababaihan sa aming bayan. Sa mga kababaihan na kagaya ko, na isang ina, isang kapatid, at ngayon ay isang lola na, sa buhay pala natin, hindi natin magogol yung talagang gusto natin. Talagang kailangan kasama ang pagtulong na kahit hindi natin inaasahan na hindi tayo naghahangad ng kapalit. Pero sa dulo pala, may grupo ng PKKB na kumikilala sa mga nagagawa ng mga kababaihan. Nagkaroon naman ng Unity Walk at Prayer Rally noong ika-23 ng Marso na sinimulan sa Malolos Convention Center hanggang sa IAS Convention Center, lungsod ng Malolos. Layunin nito ang pagkakaroon ng malinis, maayos at mapayapang eleksyon sa May 13 national and local election. Ang kalahok natin dito sa gawaing ito ay una, this is an activity na pinangungunahan ng PJSCC or tinatawag natin na Provincial Joint Security and Control Center. Ang COMELEC ang nangunguna dito sa pamamagitan ng aking opisina at mayroon tayong dalawang member, si Police Senior Superintendent Joel Onya, ang Police Provincial Director ng probinsya ng Bulacan, lalawigan ng Bulacan, at si Lieutenant Colonel Bernardo Onya, siya ang Battalion Commander ng 56 Infantry Battalion ng Philippine Army. At joint tayo ng forces ng PPCRB Bulacan na pinangungunahan ni Father Anthony Chan. At dito rin ay nakapiling natin sa paghahanda ng gawain ito ang mga task force ng probinsya ng Bulacan sa pamamagitan ng ating buting gobernador, si Governor Wilhelmino C. Alvarado. Sinundan naman ito ng signing of Peace Covenant na naganap sa IAS Pavilion.
Kasunod nito ay sinagawa ang non-stop cataract operation sa pamamagitan ng Provincial Social Welfare and Development Office para sa mga kababayan nating may katarata sa mata na ginanap sa Kalumpit District Hospital kung saan 115 ang nabenepisyohan. Kamakailan naman ay nagkaroon ng pagpupulong tungkol sa pagsasaayos ng Angat Dam. Dito ay perenisinta ni Engineer Roderick de la Cruz ng Provincial Engineers Office ang Dam Safety in the Philippines Balik Scientist Exit Presentation na ginanap sa IAS Convention Center, lungsod ng Malolos, kung saan siya ay naatasan ni Governor Willie na talakay ng mga sumusunod. The benefit of Angat Dam, and as I mentioned there, it's not only hydropower, but 97% of the Metro Manila domestic water nagagaling po sa Angat. Una-una, konting tubig lang, kinakabahan na tayo na baka magkulap. Kinakabahan. Kasi nga yung monitoring natin, hindi gano'n. Pakiramdaman tayo rito. So ano naging karanasan na nakarang taon, yun lamang ang ating pinagbabasyan. Kasunod dito ay naganap naman sa Bulacan Capitol Gymnasium ang Bulacan Polytechnic College graduation. Sana po ang ating mga graduates already equipped with knowledge on science and technology, vocational skills, magamit po nila ito para sila magtayo ng kanilang sariling negosyo, and you will create employment.